Ako yung stalker mo, JC. Ha? Anong sinasabi mo? Seryoso ka ba? Sorry. Galit ka ba? Teka, Bianca. Ikaw ba talaga? Oo, ako nga. Nakatingin lang ako sa kanya. Kasi, ano nangyari siya yun? Wala pala pinakauna. Niloloko niya lang ako. Paano mo nasabing ikaw talaga? May patunay ka ba? Kinuha niya yung phone niya. Tapos, pinakita niya sa akin lahat ng messages namin ni Danica. Pati yung picture namin ni Krisha nung magkausap kami sa kantin. Pati na rin yung picture kung saan nagtatago ako para huliin si Krisha kung siya yung stalker ko. Basta, ang dami niyang pinakita na nagpapatunay na siya yung stalker ko. Tulad ng pangako ko, nagpakita ako ngayon sa'yo. Sorry kung ginagawa ko to. Bakit mo nga ba ginagawa to? Kasi gusto kong mapalapit sa'yo. Sa ganitong paraan? Sorry. Akala ko kasi hindi mo ko papansinin since influencer ka. Nung nag-umpisa ka pa lang, lagi na akong nakasubaybay sa'yo. Yung mga araw na malungkot ako, ikaw yung nagpapangiti sa akin. Napapanood ko lang mga videos mo sa TikTok. Masaya na ako. Nakakalimutan ko yung mga pagsubok sa buhay ko. Bakit? Ano bang pinagdadaanan mo? Iwalay na yung parents ko. Si mama naman nasa ibang bansa nagtatrabaho. Kaya si Yaya lang yung kasama ko sa bahay. Sanay na akong iba yung nag-aalaga sa akin. Pero syempre, nalulungkot pa din ako. Iba pa din talaga kapag mismong magulang mo yung nag-aalaga sa'yo. Kaya tuwing malungkot ako, nagkukulong ako sa kwarto. At nung nakita kita sa TikTok, ewan, pero parang biglang gumaan. Kahit simpleng pagpapatao mo, may epekto sa akin. Alam mo yung tipong saglit lang pero nakakalimutan kong malungkot ako. Ganon yung nagagawa mo sa akin, JC. Kaya lagi kong iniisip na buti na lang may JC. Kasi kung wala, baka mas madalas akong malungkot. Hindi ko alam na sa simpleng pagpapatawa ko lang, yung mga taong natutulungan pala ako makalimot yung sakit. Salamat kasi kahit pa paano pala napapasaya kita. Pero basta, pag malungkot ka, hanap ka lang ng rason para umiti. Kahit yung pagkain mo ng paborito mong snack. O, panoorin mo yung cringe ko mga video. Hindi naman cringe. Napapangiti mo nga ako eh. Thank you. Na-appreciate ko yung pag-support mo. Dahil sa mga kagaya mo nanonood sa akin, kaya ako nagpapatuloy sa paggawa ng contents. Deserve mo din naman kasi ang dami mong napapasaya. Hindi lang naman ako. For sure, madami rin na kagaya ko. Hindi mo lang alam. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano pa yung sasabihin ko. Ngayong nalaman ko na kung sino yung nasa likod ni Danica, matatahimik na siguro ako. Maya-maya, dumating si Krisha at naupo sa harap namin. Hindi ko alam kung ako lang ba itong naiilang. Sino ba namang hindi? Dalawa silang umamin sa akin ngayong araw. Sabay kaming tatlo pumunta sa counter at maya-maya may inalok si Bianca sa akin. JC, gusto mo? Hindi siya kumakain yan. Allergic siya dyan. Kukunin ko sana yung tray na may lamang pagkain. Kaso, bigla ba naman yung kinuha ni Bianca? Ako na. Kaya ko naman. Hindi na. Tara, hanap tayo ng pwesto. Mukhang may nakaupo na din kasi dun sa pwesto natin kanina eh. Nang makahanap kami ng pwesto, umupo na ako. Uupo sana si Bianca sa tabi ko kaso inunahan siya ni Krisha. Kaya walang nagawa si Bianca kundi umupo sa harap namin. Habang kumakain kami, bigla akong naubo. Tapos si Krisha at Bianca sabay silang nag-alok sa akin ng hawak nilang juice. Kaya
napatingin ako sa kanila. Imbis na kunin ko yung hawak nila, kinuha ko yung juice ko mismo. Ano bang nangyayari sa kanila? After pala muna nito, punta muna ako sa library. Sakto, pupunta din ako doon after. Ako din. Aha? Diba? Di natin mag-review. Lapit na exam ah. Hindi na lang pala ako pupunta ng library. Sa bahay na lang siguro ako mag-review. Ako din pala. Naalala ko na masungit pala yung next subject natin. Baka kasi malate ako pag dadaan pa ako ng library. Dadaanan ko na lang pala mga kaibigan ko after. May 30 minutes pa naman bago next subject natin. Anong gagawin mo sa loob ng 30 minutes? Gagawin ko? E di tatambay muna ako dun sa court. Uy, tamang-tama. Doon kami magkikita ng mga kaibigan ko. Gusto mo bang sumabay? Ganun ba? Sige. Okay lang naman. Sabay na din ako. Bakit? Doon ako madalas tumambay kapag walang magawa, di ba? Oo nga pala. E di, sabay-sabay na tayo? Mukhang wala din akong kawala sa mga to eh. Kahit anong iwas ko, dun din sila eh. Pagkarating namin ng court, tahimik silang dalawa. Gusto ko sana mapag-isa para makapag-isip-isip. Hindi ko talaga kinakaya yung mga nangyayari ngayong araw. Dito lang muna siguro ako. Krisha, pwede ka na pumunta doon kung saan ka madalas tumambay. Ikaw? Dito lang. Mas okay ako dito. Dito ako madalas tumambay eh. Ha? As in, dito? Oo. Sige, hanap na lang ako ng ibang pwesto. Wag na. Okay lang naman kahit nandito ka. Ikaw Bianca, nasaan na yung mga kaibigan mo? Hindi pa kasi sila nagre-reply eh. Baka mamaya nandito na yon. Ganun ba? Hindi magkakasama pa din kaming tatlo. Hindi pa sila nagkikibuan. Parang paparamdaman pa eh. Gusto ko na lang matapos tong araw na to. Sa wakas, nakauwi na din. Grabe. Parang sinasakal ako kanina. Parang di ako makahinga kapag silang dalawa yung kasama ko. Yung alam ko na yung nararamdaman nila, hindi ko alam kung paano ko sila haharapin tulad ng dati. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, malulungkot. Matutuwa kasi dalawang tao nagkakagusto sa akin. O malulungkot kasi sa huli may masasaktan. Ay, naguguluhan ako. Totoo lang, kaibigan lang naman talaga tingin ko kay Krisha eh. Kaibigan ka naman, siyempre alam niyo na yun. Tagal kong pinangarap na gustuhin niya din ako. Pero kasi, ang red flag niya lang doon. Nagawa niya akong lukuhin una pa lang. Pero, umamin din naman siya. JC, Aga mo okay ka lang? Oo, okay lang naman. Ba't ba natanong? Parang may gumugulo sa isip mo eh. Meron nga. Tungkol pa din ba sa pag-amin ko kahapon? At pag-amin ni Bianca, siya yung stalker ko. Umamin na siya. Napangiti siya nang sabihin ko yun. Talaga? Umamin siya sa'yo? Naalala mo yung sinabi mo? Ano? Sabi mo kapag nalaman mong siya yung stalker mo, hindi mo na siya magugustuhan. Sabi mo pa nga mati-turn off ka sa kanya eh. Oo, sinabi ko nga yun. Ah, Kaya nakapag-desisyon na ako kung sino talaga sa inyo pipiliin ko.